Nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Sa loob ng isang elevator, isang lalaking Pilipino at isang babaeng Amerikana na may buhok na kulay ginto ang papataas. Silang dalawa lamang, ang babae, na nakasuot ng maikling palda, ay hindi mapakali at panay ang ayos sa kanyang damit. Ngunit bigla, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw at ang lalaking Pilipino sa likuran niya ay biglang hinablot at pinunit ang kanyang palda. Sa isang iglap, napunit ang damit niya. Sa gitna ng gulat, napasigaw siya. Bakit mo ginawa to? Ano nga ba ang tunay na nangyayari sa sitwasyong ito? Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Minnesota at hanggang sa sumali ako sa militar. Hindi ko kailanman inisip na maninirahan ako sa Pilipinas. Ako si Claire Johnson, 28 taong gulang. 3 buwan pa lamang ang nakalipas mula nang dumating ako sa Pilipinas bilang isang combat medic sa U.S. Army na nakadestino rito. Mula pagkabata, ang pagiging matatag at malaya ang naging sentro ng aking pagkatao. Dahil lumaki akong laging sumusunod sa 3 kong malalaking kuya, mas natutunan ko kung paano maging malakas at matapang kaysa kung paano maging mahinhin. Ang buhay militar ay sadyang bagay sa akin mahigpit na pagsasanay, istriktong disiplina, at tibay ng loob sa gitna ng matitinding sitwasyon. Kahit na isang medic, palagi akong nangunguna sa mga physical fitness test at minsan ay mas mataas pa ang score ko kaysa sa mga kasamahan kong lalaki. Sa aming unit, ang tawag sa akin ay Tough Claire. Ngunit mula nang dumating ako sa Pilipinas, nagsimula kong maramdaman na ang katatagan kong ito, na perpekto para sa isang sundalo, ay maaaring maging isang kahinaan sa larangan ng pag-ibig, isang kakaibang usap-usapan ang kumakalat sa mga kapwa kong babaeng sundalong Amerikana na nahuhumaling sa mga lalaking Pilipino. Gusto raw ng mga lalaking Pinoy ang mga babaeng mahinhin at malambing. Nailang daw sila sa mga babaeng sobrang independent. Paulit-ulit kong naririnig ang mga salitang iyon. Lalo na si Jennifer, isang kasamahan ko na 2 taon nang may nobyong Pilipino, ay laging nagbibigay ng payo sa akin. Claire, kailangan mong bawasan yang pagiging bruska mo, hindi uubra yan dito. Gusto ng mga Pinoy, yung mga babaeng tila kailangan ng proteksyon. Noong una, tinatawanan ko lang ang mga sinasabi niya. Bakit ko kailangang magbago para lang magustuhan ng iba? Ngunit habang tumatagal, nagsimula kong maramdaman ang mga tingin ng mga tao sa paligid ko. Ang reaksyon ng mga Pilipinong nakakasalamuha ko sa labas ng base, kahit na ang mga ekspresyon ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nakikita ko sa PX, lahat sila ay tumitingin sa akin na parang isa akong lalaking sundalo, hindi isang babae. Isang araw, biglang pumasok si Jennifer sa kwarto ko. Halatang tuwang-tuwa. Claire, may kaibigan yung boyfriend ko. Ang gwapo. Bagay na bagay sa'yo. Noong una ay tumanggi ako. Ang salitang blind date ay bago sa akin, ngunit dahil sa pamimilit ni Jennifer at, siguro, sa isang bahagi ng aking sarili na gustong mas makilala ang kulturang Pilipino, pumayag na rin ako. Habang papalapit ang araw ng date, nagsimula akong kabahan. Ang laman ng closet ko ay puro uniforme, training gear, at komportableng maong. Napabuntong hininga si Jennifer at dinala ako sa isang mall sa Bonifacio Global City, BGC. Heto, paano to? Ang cute, di ba? Ipinakita ni Jennifer ang isang maikling flare skirt. Ilang beses ko lang mabilang sa daliri ko ang mga pagkakataong nagsusuot ako ng palda. Sa salamin ng fitting room, hindi ko makilala ang sarili ko. Sa halip na combat boots, high heels, sa halip na uniforme, blouse, at palda. Para akong naging ibang tao. Wow, Claire! Ang ganda mo! Mukha kang mahinhin! Hindi ko napigilang mapangiti ng mapait sa sinabi ni Jennifer. Mahinhin? Iyon ay isang salitang hindi ko kailanman narinig na inilarawan sa akin. Sa araw ng aming pagkikita, halos 1 oras akong nasa harap ng salamin. Naninibago sa paglalagay ng makeup at sa pagsuot ng high heels. Bawat hakbang ko ay alanganin,
Ngunit sinabi ko sa sarili ko na bahagi ito ng operasyon. Ang tagpuan namin ay isang cafe sa BGC, isang lugar na madalas puntahan ng mga dayuhan medyo malayo sa base namin sa Subic. Pagdating ko sa harap ng gusali, masakit na ang mga paa ko at pinagpapawisan ang mga palad ko sa kaba. Mas kinabahan pa yata ako rito kaysa noong na-deploy ako sa Afghanistan. Ano ba tong pinasok ko? Bulong ko sa sarili habang pinipindot ang buto ng elevator. Pagbukas ng pinto, may isa ng lalaki sa loob. Matangkad, maayos ang suot na business suit, at may matikas na tindig. Nang magtama ang aming mga mata, walang emosyon ang kanyang mukha. Kakaiba. Pero ang kalmadong kilos niya ay bahagyang nagpabawas sa aking kaba. Magalang akong tumango, pinindot ang buton para sa ikatlong palapag at tahimik kaming dalawa sa loob. Dahil sa hindi ako sanay sa high heels at maikling palda, panay ang ayos ko sa aking tindig. Masyadong maikli ang palda kaya hindi ako mapakali at pakiramdam ko ay nakatingin siya na lalong nagpailang sa akin. Sa wakas, umilaw ang indicator para sa ikatlong palapag at nagsimulang bumukas ang pinto. Gusto ko nang makalabas sa masikip na espasyong iyon, kaya agad akong humakbang pasulong. Doon mismo nangyari ang lahat. Isang malakas na klang ang umalingaw-ngaw. Umuga ang elevator. At ang pinto ay biglang nagsara ng napakabilis. Nagulat ako at sinubukang umatras, ngunit huli na ang lahat. Naipit ang laylayan ng palda ko sa pinto. Ah! Napasigaw ako. Kasabay nito, mabilis na kumilos ang lalaki sa likuran ko. Mahigpit niyang hinawakan ang pulso ko para pigilan akong mas lalo pang masubsob pasulong. Sa sumunod na sandali, walang pag-aalinlangan niyang hinablot at pinunit ang palda ko. Nababaliw ka na ba? Halos mapasigaw ako sa takot at galit. Ngunit bago pa ako makapalag, biglang bumulusok ang elevator na parang eroplanong bumabagsak at huminto sa pagitan ng ikalawa at ikatlong palapag. Dahil sa lakas ng pagtama, tumilapon kaming dalawa sa dingding. Isang piraso ng kisame ang bumagsak. Ilang pulgada lang mula sa ulo ko. Kung naipit ang palda ko o kung hindi niya pinunit ito, siguradong kinaladkad ako ng pinto at malubha akong masasaktan. Ang puso ko ay kumakabog na parang sasabog. Agad na lumabas ang aking military instinct. Mabilis na sinuri ang paligid, tinasa ang mga banta, at naghanap ng daan palabas. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ko ang aking sariling kalagayan. Punit ang palda ko at nakikita na ang aking pangilalim. Nag-init ang mukha ko sa hiya, bilang isang medic sa U.S. Army. Marami na akong naranasang emergency, ngunit ito ang unang beses na nakaranas ako ng ganitong kahihiyan. Tiningnan ko siya ng masama, ngunit mahinahon na siyang kumikilos. Una, pinindot niya ang emergency bell. Pagkatapos, walang pag-aatubiling hinubad niya ang kanyang suit jacket at itinali ito sa aking baywang. Mabilis at episyente ang kanyang mga galaw. Para bang sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Okay ka lang ba? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado at nagbibigay ng kapanatagan. Hirap akong tumango. Mula sa labas, may mga maingay ng boses. May sumisigaw sa Tagalog. May tao ba sa loob? Dalawa kami rito. Kailangan namin ng tulong. Malinaw na sagot ng lalaki. Habang unti-unting kumakalma ang sitwasyon, nagsimula na rin akong maging mahinahon. Ngunit may isa pang problema. May mga sumusubok na piliting buksan ang pinto mula sa labas. At isang maliit na siwang ang nabuo sa pinto ng elevator na naipit sa pagitan ng dalawang palapag. May panganib na makita kami sa loob. Sa sandaling iyon, tahimik akong ginabayan ng lalaki sa isang sulok ng elevator at ginamit ang kanyang katawan para takpan ako. Dahil sa kanyang malaking pangangatawan, perpekto niyang naitago ang aking kalagayan mula sa mga mata sa labas. Ako nga pala si Miguel Reyes, bigla niyang sabi. Medyo kakatwa ang timing, pero nakatulong iyon para pakalmahin ako. Claire Johnson, sagot ko. Medic ako sa U.S. Army. Medic pala. Kung ganoon, siguro sanay ka na sa mga ganitong sitwasyon. Bahagyang ngumiti ang gilid ng kanyang labi. Anggo! Ba, oo.
Pero madalas ako ang tagagamot, hindi ang pasyenteng na-trap. Isang pilit na biro ang lumabas sa aking bibig. Mahina siyang tumawa. Sa mga sumunod na sandali, nagpatuloy siya sa pakikipag-usap na parang natural lang ang lahat. Nagtanong siya kung gaano na ako katagal sa Pilipinas, kung kumusta ang buhay dito. Ang kanyang kilos ay kalmado, na para bang nasa isang cafe lang kami at hindi sa isang emergency. Kahit ako na isang medic ay paminsan-minsan nakakaramdam ng takot. Ngunit si Miguel ay kahanga-hangang kalmado. Ang kanyang boses ay malumanay at matatag at hindi niya nakakalimutang itanong kung okay lang ako. Dahil sa kanya, nakayanan ko ang halos 20 minuto bago dumating ang rescue team nang walang gaanong pag-aalala. Sa wakas, isang malakas na tunog ang narinig at dahan-dahang bumukas ang pinto ng elevator. Mula sa labas, nagtutulungan ang mga rescuer at staff ng building para buksan ito. Nang pumasok ang matinding liwanag, napaurong ako. Natakot ako na baka makita ng mga tao sa labas ang kalagayan ko sa ilalim ng punit na palda. Ngunit mabilis na tumayo si Miguel sa harap ko. Ibinuka ang kanyang mga braso para takpan ako. Sa sandaling iyon, ang init ng kanyang katawan at ang kanyang matipunong balikat ay naramdaman kong parang isang kalasag. "Okay na po! Pwede na kayong lumabas!" Sigaw ng isang rescuer. Maingat akong humakbang palabas. Hawak ang jacket niya sa aking baywang. Agad kong naramdaman ang mga mata ng mga usisero. May isang nagtangkang kumuha ng litrato gamit ang cellphone, ngunit mabilis siyang sinaway ng mga rescuer. Kahit paano, hindi ko maitago ang namumula kong mukha. Bilang isang sundalo, marami na akong naranasang emergency, ngunit ang ganitong uri ng tingin ay mas mahirap harapin kaysa sa bala ng baril. Paglabas ko, agad na sumalubong si Jennifer. "Oh my God, Claire! Okay ka lang? Sobra akong nag-alala." Ang boses niya ay pinaghalong gulat at ginhawa. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Ang pang-ibaba ko ay hindi pa rin lubusang natatakpan ng jacket. Mabilis na kinuha ni Jennifer ang isang cardigan mula sa kanyang bag at itinali ito sa aking baywang. "Hi, salamat naman at ligtas ka. Kung hindi dahil sa kanya, ewan ko na lang kung anong nangyari sa'yo. Pero, kailangan na nating i-cancel ang date." "Paano ka naman makikipag-date ng ganyan ang itsura mo?" Sa sinabi niyang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon niya. Kinagat niya ang kanyang labi at nag-aalangang sinabi, "Ano? Siya yung kadate mo?" Sa isang iglap, parang huminto ang mundo ko. Tama ba ang narinig ko? "Ano? Ang lalaking kasama ko sa elevator." Tumango si Jennifer. "Si Miguel Reyes, kaibigan ng boyfriend ko. Mukhang maaga siyang dumating para hintayin ka." Nawalan ako ng masabi. Siya pala ang kadate ko. Ang unang pagkikita namin ay sa ganitong pinakamasamang sitwasyon. Nag-init ang pisngi ko sa isiping paano ako makikipag-date sa lalaking nakakita na sa underwear ko. Imposible. Bakit naman ganoong tao? Anong ganoong tao? Siya, yung hero na nagligtas sa'yo sa delikadong sitwasyon. Sa sinabi ni Jennifer, napaisip ako. Mabilis siyang kumilos para iligtas ako, nanatiling kalmado noong bumagsak ang elevator, at higit sa lahat, binigay niya ang jacket niya para protektahan ang dignidad ko. Pero paano kami magkikita sa ganitong sitwasyon? Sa salamin ng banyo, mukha akong basang sisiw. Magulo ang buhok, maputla ang mukha, at ang pang-ibaba ko ay tinatakpan ng patong-patong na damit. Malayo sa itsurang gusto kong ipakita sa isang kadate. Mag-ayos ka muna ng kaunti. Siguradong maiintindihan niya. Sa tulong ni Jennifer, inayos ko ang aking buhok at makeup, ngunit hindi pa rin mapalagay ang loob ko. Anong mukha ang ihaharap ko sa kanya? Paglabas namin ng banyo, nakita ko ang isang pamilyar na figura. Nakatayo si Miguel na may hawak na paper bag. Nang makita niya ako, dahan-dahan siyang lumapit. "Okay ka na ba?" Tanong niya. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Tumango ako. "Oo, salamat sa'yo. Maraming, maraming salamat talaga." Isang malaking abala. Yung nangyari sa elevator, no? Ang mahalaga, walang nasaktan. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan,
Iniabot niya ang paper bag. Naisip ko na baka kailangan mo ng pamalit. Binili ko lang yan sa malapit na tindahan. Sana magkasya sa'yo. Natigilan ako sa kanyang kabaitan. Hindi ko inasahan ang ganitong sitwasyon sa unang pagkikita, ngunit ang kanyang kalmado at maalalahaning kilos ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Sa loob ng paper bag ay isang simpleng pares ng maong at isang t-shirt. Hindi masyadong mahal, ngunit hindi rin mukhang mura. Halos sakto ang sukat. Isang estranghero lang kami sa elevator, pero tinulungan niya ako, pinrotektahan, at hanggang sa huli, inalala ang kapakanan ko. Nagsimulang makaramdam ng kakaiba ang puso ko. Pagkatapos kong magbihis, nakaupo na si Miguel sa isang mesa sa di kalayuan. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Dahil daw sa lumang kable ng elevator kaya nagkaproblema. Pero buti na lang at gumana ang safety features, kaya hindi na uwi sa mas malalang aksidente. Mukhang nasira ko ang blind date natin. Pasensya na, sabi niya, nang nakangiti. Hindi. Ako dapat ang humingi ng paumanhin. Hindi ko naman akalain na mangyayari to. Sagot ko na may pilit ng ngiti. Isang awkward na katahimikan ang namagitan sa amin. Sa sandaling iyon, bigla akong nagkalakas ng loob. Baka hindi lang ito isang simpleng aksidente. Kung okay lang sa'yo, pwede ba tayong magkita ulit? Tanong ko. Sa isang mas normal na sitwasyon. Siyempre, isang ngiti ang gumuhit sa mukha ni Miguel. Oo naman. I'd love to. Heto ang numero ko. At ganoon nga, nagpalitan kami ng contact numbers. Habang nasa taxi pa uwi, paulit-ulit kong inisip ang mga nangyari. Mula noong nag-volunteer ako sa U.S. hanggang sa ma-assign ako sa Pilipinas, hindi ko kailanman inakala na magkakaroon ako ng ganitong klaseng pagkikita. Hindi ako naniniwala sa tadhana. Pero ang mga nangyari sa araw na iyon ay masyadong espesyal para ituring na isang aksidente lang. At sa isang sulok ng isip ko, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Miguel kalmado, maginoo, at matatag. Ang aking mga stereotype tungkol sa mga lalaking Pilipino ay unti-unti nang nagbabago. Totoo nga bang gusto lang nila ang mga babaeng mahinhin? O baka naman, ang pagiging tough Claire ko ay may dating din para sa iba? Pagkatapos ng aksidente sa elevator, naging natural ang pag-uusap namin ni Miguel. Noong una, simpleng text lang para kumustahin ako. Paulit-ulit niyang tinitiyak na okay lang ako. Ang maalalahanin niyang pag-aalaga ay bago sa akin. Sa militar, walang sinuman ang nagpakita ng ganoong atensyon sa akin. Lahat sila ay kilala ako bilang tough Claire at halos walang nagtatanong tungkol sa nararamdaman ko. Ang aming unang official date ay simple lang. Nagkita kami sa Luneta Park, nagbisikleta, at uminom ng San Miguel beer habang kumakain ng street food. Nag-isip ako kung dapat ba akong mag-ayos ng husto, ngunit sa huli ay nagsuot lang ako ng komportableng maong at t-shirt. Si Miguel din ay naka-casual na damit. Nang iabot niya ang bisikleta sa akin, nawala ang kaba ko. Ang unang date namin ay mas relaxed kaysa sa inaasahan ko. Iba siya sa imahe ng lalaking Pilipino na nasa isip ko. Hindi siya yung tipo na gusto ng babaeng pa-damsel in distress, gaya ng sinabi ni Jennifer. Sa halip, tila nirerespeto niya ang pagiging prangka at independent ko. Sa mga sumunod na linggo, palagi na kaming nagkikita. Sa unang pagkakataon, naranasan ko ang iba't ibang mukha ng Pilipinas. Umakyat kami ng bundok sa Tanay, naglakad-lakad sa mga lumang kalsada ng Intramuros, at kumanta ng buong puso sa karaoke. Si Miguel ang naging tour guide ko sa kulturang Pilipino. At sa tulong niya, nagsimula kong makita ang mundo sa labas ng base militar. Isang buwan ang lumipas, nagsuggest si Jennifer ng double date. Isang weekend trip sa isang resort sa Zambales kasama ang boyfriend niyang si Marco. Noong una, nag-alinlangan ako. Masyado pang maaga para magkasama kami ng ilang araw. Ngunit dahil sa positibong reaksyon ni Miguel, pumayag na rin ako. Bago kami umalis, tinulungan ako ni Jennifer mag-empake. Paulit-ulit niyang sinasabi na dapat akong magdala ng bikini. Pupunta tayo sa ilog, syempre kailangan mo ng swimsuit, sabi niya. Hindi ba masyadong revealing?
Okay na tong military shorts ko, sagot ko. Sa huli, dahil sa pamimilit niya, napasama ang bikini sa bagahe ko. Kinaumagahan, sumakay kami sa inarkilang SUV ni Marco, papuntang Zambales. Sa loob ng 4 na oras na biyahe, kumanta kami ng mga OPM songs at nagkwentuhan. Pagdating namin sa resort, agad naming inilagay ang mga gamit at dumiretso sa ilog. Ang lamig ng tubig ay nagtanggal sa init ng tag-araw. Nagpabook ako ng whitewater rafting. Pagmamayabang ni Marco. Bukas ng umaga yan, sa itaas ng ilog. Sobrang thrilling. Nag-aalalang nagtanong si Jennifer. Okay lang ba yon? Hindi ba delikado? Tinapik ko siya sa balikat. Huwag kang mag-alala. Proprotektahan ka namin. Nagtama ang tingin namin ni Miguel at nakita ko ang bahagyang pagngiti niya. Siguro, pareho kami ng iniisip. Nagkunwari si Jennifer na mahina at ibinulong sa akin na siguradong matatakot ang 2 lalaking Pilipino. Ang cute nila, sabi niya. Kinaumagahan, maaga kaming gumising para sa rafting. Pagkatapos ng safety briefing, isinuot namin ang aming life vests at helmet. Halatang kinakabahan si Jennifer at mahigpit na nakakapit sa braso ni Marco. Medyo kinakabahan din ako, pero mas nangingibabaw ang excitement. Huwag kang mag-alala, andito lang ako. Mahinang sabi ni Miguel sa tabi ko. Nang magsimula ang rafting, inuga ng malakas na agos ang aming balsa. Si Jennifer ay tili ng tili habang nakakapit kay Marco, na sa kabila ng kaba ay tila nag-enjoy naman. Sakto sa tiyempo ang kanyang pagsagwan at perpektong sumusunod sa mga utos ng guide. Sa pinakamalakas na bahagi ng agos, muntik nang bumangga ang aming balsa sa isang malaking bato. Ngunit mabilis na isinagwan ni Miguel ang kabilang panig at naiwasan ang banggaan. Humanga ako sa bilis ng kanyang reaksyon at pagpapasya. Pumasok ang tubig sa balsa. Ngunit dahil sa kanyang mahinahong pagtugon, nalampasan namin ang panganib. Wow! Paano mo nagawa yun? Masaya, di ba? Sagot niya nang nakangiti. Pagkatapos ng rafting, kumain kami ng tanghalian sa isang karinderya malapit sa ilog. Gutom na gutom kami kaya nag-order kami ng inihaw na liempo at isda. Uminom din ng kaunting alak ang mga lalaki. Habang kumakain, biglang binuksan ni Marco ang kwento tungkol sa buhay militar ni Miguel. Miguel, nakapag-rappelling training ka na rin, di ba? Sabi mo, yun daw ang pinakamahirap na training nyo. Napakamot sa ulo si Miguel. Pero nagpatuloy si Marco. Claire, si Miguel, galing yan sa Naval Special Operations Command ang Philippine Navy SEALs. Ibang level yan kumpara sa aming mga ordinaryong sundalo. Hindi pamilyar sa akin ang pangalan. Pero alam kong katumbas iyon ng US Navy SEALs. Kahit ako ay may special training bilang medic. Bigla kong nakita si Miguel sa ibang pananaw. Kung ganoon, yung bungee jumping mamayang hapon, sisiw lang sa'yo yan. Biro ni Jennifer. Bungee jumping. Kumabog ang dibdib ko. Sa totoo lang, takot ako sa matataas na lugar. Marami na akong pinagdaanang training, pero ang pagtalon mula sa mataas ay palaging kinatatakutan ko. Kailangan ba talaga nating gawin yan? Mahina akong tanong. Natatakot ka ba, Tough Claire? Nasaktan ang pride ko. Hindi ako yung tipo ng taong umaatras sa hamon. At ayokong magmukhang mahina sa harap ni Miguel na galing sa Special Forces. Siyempre gagawin ko. Matigas kong sagot. Pagkatapos ng tanghalian, pumunta kami sa bungee jumping facility. Nang makita ko ang 50-metrong tore, nagsimulang manginig ang mga tuhod ko. Habang umaakyat kami, pinagpawisan ang mga palad ko. Mahigpit na hinawakan ni Miguel ang kamay ko. Gusto mo, sabay tayo? Alok niya. Bago pa ako makasagot, nag-volunteer si Marco na mauna. Noong una, kampante siyang naghanda. Pero nang nasa platform na siya, nanigas siya sa kinatatayuan. Tapos na ang countdown, pero hindi siya makatalon. Inulit ng staff ang countdown ng 2, 3 beses, pero sa huli, mas mahirap pala kaysa sa inaakala ko. Sabi ni Marco, habang pinupunasan ng pawis. Nakita ko ang bahagyang pagkadismaya sa mukha ni Jennifer. Kahit biro lang ang sinabi niya, halata sa mga mata niya ang pagkailang na ikinukumpara ang kanyang nobyo
sa isang Special Forces operator. Sunod na si Miguel. Kalmado ang kanyang ekspresyon habang nakatayo sa platform. Walang bahid ng takot. Tanging konsentrasyon lang ang nakikita ko. Parang isa lang itong ordinaryong gawain para sa kanya. Nagsimula ang countdown. 3, 2, 1. Kasabay ng huling bilang, walang pag-aalinlangang tumalon si Miguel habang pinapanood ko ang kanyang katawan na malayang nahuhulog. Hindi ako makapaniwala. Ang kanyang walang emosyong mukha. Ang perpektong kontrol sa kanyang katawan para bang iba ang batas ng gravity para sa kanya. Wow! Napasigaw si Jennifer sa paghanga. Ipinaliwanag ni Marco. Sa Navsocom, daan-daang beses na nilang ginawa ang rappelling. Bumababa sila mula sa matataas na lugar gamit lang ang isang lubid. May airborne training din yan. Kayang-kaya niya yung bungee. Sa sandaling iyon, parang nakita ko ang tunay na pagkatao ni Miguel. Sa labas, mukha siyang tahimik at kalmado. Pero sa loob, nagtatago ang isang matinding lakas at katapangan. Ang aking stereotype na lahat ng lalaking Pilipino ay mahina ay tuluyan ng gumuho. Ako na ang susunod. Habang kinakabit ng staff ang safety gear, pakiramdam ko ay sasabog na ang dibdib ko. Nahihilo ako sa tanawin mula sa itaas. Hindi ko yata kaya. Mahinang bulong ko. Biglang umakyat ulit si Miguel. Kahit katatapos lang niyang tumalon, halos hindi siya hinihingal. Tumayo siya sa tabi ko at mahinang sinabi, "Sabay na lang tayo." Andito ako. Okay lang yan. Ang kanyang tiwala sa sarili ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Sabay naming isinuot ang safety gear. Mahigpit akong niyakap ni Miguel sa baywang. Ang kapanatagan na naramdaman ko sa kanyang mga bisig ay unti-unting nagpabawas sa aking takot. Handa ka na? Tanong niya. Tumango ako. Nagsimula ang countdown. 3, 2, 1. Tumalon si Miguel. At kasama niya akong nahulog. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam. Isang nakakabaliw na takot, kasabay ng isang kakaibang kalayaan, at ang kapanatagan na dala ng matitipunong braso ni Miguel na nakayakap sa akin. Lahat ng emosyon ay sabay-sabay kong naramdaman. Nang humigpit ang tali at muli kaming itinaas, malaya kaming umindayog sa ere. Ang aking mga sigaw at tawa ay naghalo. Si Miguel, hindi tulad ng dati, ay tumatawa rin ng malakas. Okay ka lang? Tanong niya. Oo, sobrang saya, sagot ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na kahit buong buhay akong sundalo, ito ang unang pagkakataon na naranasan ko ang ganitong klaseng thrill. Hindi lang dahil sa thrill mismo, kundi dahil kasama ko si Miguel, ang katotohanang binigyan niya ako ng lakas ng loob, ang nagpaspesyal sa lahat. Pagbalik namin sa lupa, nagkatinginan kami ni Miguel at nagtawanan. Nanlaki ang mga mata ni Jennifer nang makita kami. Grabe kayong dalawa, bagay na bagay talaga kayo. Ang susunod na plano ay maligo sa ilog. Pagdating namin doon, parang isdang nasa tubig si Miguel. Mabilis siyang lumangoy kahit sa malakas na agos at tumalon mula sa matataas na bato ng walang pag-aalinlangan. Grabe! Ang galing lumangoy ni Miguel, sabi ni Jennifer. Basic lang yan sa Navsocom. Normal sa kanila ang lumangoy ng ilang kilometro araw-araw? Sabi ni Marco na medyo naiilang. Sinubukan din ni Marco na pumasok sa tubig. Pero dahil sa sobrang lamig, hanggang paa lang ang binasa niya. Samantala, si Miguel ay patuloy sa pag-explore sa ilalim ng tubig, minsan ay sumisisid ng mahigit 1 minuto. Nang umahon siya, ang kanyang katawan ay parang inukit na estatwa. Claire, halika na, ligo na tayo. Sigaw ni Jennifer. Lumapit ako at isinawsaw ang aking mga paa. Malamig. Pero naglakas loob akong pumasok. Hinawakan ni Miguel ang kamay ko at dinala ako sa mas malalim na bahagi. May parang maliit na kuweba sa ilalim ng batong yan. Gusto mong tingnan? Sumunod ako sa kanya at sumisid. Totoo nga, may maliit na espasyo sa ilalim ng bato. Nang magtama ang aming mga mata sa ilalim ng tubig, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Pag-ahon namin, nakatingin sa amin si Jennifer na may inggit sa kanyang mga mata. Marco, halika na! Pilit niya.
Malamig eh. Mamaya na, sagot ni Marco. Halatang nadismaya si Jennifer. Patuloy niyang ikinukumpara ang kanyang nobyo kay Miguel. Si Marco ay isang ordinaryong lalaki na natapos lang ang basic military training. Si Miguel ay isang elite special forces operator. Ngayon lang naging ganito kalinaw ang pagkakaiba nila. Okay lang yan. Marco, kailangan lang masanay sa lamig ng tubig. Sabi ko, para pagaanin ang loob niya. Umakyat ulit si Miguel sa isang mataas na bato at naghandang tumalon. Nagniningning ang kanyang katawan sa ilalim ng araw. At ang kanyang pagtalon ay parang sa isang profesional na diver. Wow, ang astig talaga, sabi ni Jennifer habang nakatingin kay Marco, na para bang sinasabing, gawin mo rin! Napilitang umakyat si Marco, pero nang makita niya ang taas, nag-atubili siya. Sa huli, sa halip na tumalon, umupo na lang siya at dahan-dahang dumulas pababa, masyadong madulas. Yung bato, dahilan niya. Kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha ni Jennifer. Napansin yata ni Miguel ang sitwasyon kaya lumapit siya kay Marco. Marco, di ba magaling kang mangisda? Mukhang maraming isda doon sa mababaw na parte. Nagningning ang mga mata ni Marco. Oo naman. Ang galing ko kaya dyan. Madalas akong mangisda sa kampo. Pumunta ang dalawang lalaki sa mababaw na lugar. At si Marco ay gumawa ng improvised na fishing rod mula sa sanga ng puno. Sanay na sanay ang kanyang mga kamay. At si Miguel ay tila tunay na humahanga. Lumapit sa akin si Jennifer at bumulong. Ang galing talagang makisama ni Miguel, no? Alam niyang kailangang iligtas ang pride ni Marco. Tumango ako. Si Miguel ay hindi lang malakas sa pisikal, kundi may mabuting puso rin. Mayroon siyang lakas na hinubog ng special forces, ngunit kasabay nito, mayroon siyang pag-unawa at pag-aalala sa iba. Ang karanasang iyon sa ilog ay nagbigay sa akin ng bagong pananaw kay Miguel. Ang aking prejudice na lahat ng lalaking Pilipino ay mahina ay tuluyan ng nawala. Ang lakas, katapangan at kabaitan ni Miguel ay lalong nagpalapit sa aking puso sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na kahit ako ay may malaking pride bilang isang medic, ang lakas na ipinapakita ni Miguel ay nasa ibang dimensyon. Ito ay isang tunay na lakas na lampas sa pisikal na kakayahan. Isang lakas na may kasamang panloob na kapayapaan at pag-aalala sa kapwa. Habang pinapanood ko si Miguel na tinutulungan si Marco na manghuli ng isda, inamin ko sa sarili ko na nahuhulog na ako ng malalim sa kanya. Ang pagiging navsocom niya ay isa lang sa mga dahilan kung bakit siya kaakit-akit. Ang tunay na atraksyon ay nasa kabaitang nakatago sa likod ng kanyang lakas. Noong gabing iyon, habang pabalik kami sa Maynila, marami akong naisip. Ang aking stereotype tungkol sa mga lalaking Pilipino ay tuluyan ng gumuho o hindi bababasa. Si Miguel ay hindi ganoon. Siya ay isang taong may panloob na lakas at kabaitan. At higit sa lahat, ang nararamdaman ko kapag kasama ko siya ay higit pa sa simpleng pagkagusto. Sa tabi niya, nakakaramdam ako ng kapanatagan na para bang kaya kong harapin ang anumang hamon. Pagbalik namin sa Maynila, nagpatuloy ang aming relasyon. Mga movie dates, food trips, at simpleng paglalakad sa may baywalk. Bawat sandali ay espesyal. Si Miguel ay naging isang mahalagang bahagi ng aking araw-araw na buhay, ngunit sa gitna ng kaligayahan, may isang realidad na bumabagabag sa akin. Isa akong sundalong Amerikana, at pagkatapos ng 3 taong kontrata, kailangan kong bumalik sa Amerika. 3 buwan na ang nakalipas, at ang araw ng aking pag-alis ay unti-unti nang nagiging isang katotohanan. Madalas sabihin ni Jennifer, "Huwag mong masyadong seryosohin. Enjoy mo lang habang andito ka. Pagbalik mo sa Amerika, baka makahanap ka ng mas aangat pa." Ngunit pagkatapos ng trip sa Zambales, mas lumalim pa ang nararamdaman ko para kay Miguel. Ang relasyon namin ay masyadong mahalaga para iwanan na lang bilang isang alaala sa Pilipinas. Kasama niya, natutuklasan ko ang isang bagong bahagi ng aking sarili, at ang bansang ito ay unti-unti nang nagiging parang tahanan. Isang araw,
Umakyat kami sa isang rooftop bar sa Maynila. Habang pinagmamasdan ang city lights, napagtanto ko na ang lugar na ito ay hindi na dayuhan sa akin. Dahil kay Miguel, naging pamilyar na sa akin ang bawat sulok ng Maynila. Anong iniisip mo? Tanong ni Miguel. Kahit hindi pa ako gaanong katagal dito, hindi mapakali ang isip ko sa pag-alis. Tapat kong sagot. Niyakap ako ni Miguel. Marami pa tayong oras. Ibig sabihin lang niyan, masaya ka sa kung anong meron tayo ngayon. Tumango ako, ngunit may ibang ideya na ang nabubuo sa isip ko. Paano kung mas matagal pa akong manatili rito? Paano kung mas lumalim pa ang relasyon namin ni Miguel? Noong gabing iyon, hinawakan ni Miguel ang aking kamay at sinabing, Claire, mahal na mahal kita. Isang simpleng pag-amin, pero nagbigay iyon ng init sa puso ko. Sinabi kong pareho kami ng nararamdaman. Mula noon, opisyal na kaming naging magkasintahan. Ngayon, may bagong hamon sa harap ko. Higit pa sa simpleng pakikipag-date, nagsimula na ang seryosong pag-iisip tungkol sa hinaharap, sa pagitan ng aking realidad bilang isang sundalo at ng pagnanais kong makasama si Miguel. Anong pagpapasya ang gagawin ko? Tuwing weekend, naglalakbay kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nag-iipon ng mga alaala. 6 na buwan ang lumipas. Isang araw, habang nanonood kami ng pelikula sa bahay ni Miguel, bigla siyang tumingin sa akin ng seryoso. Claire, alam mo ba kung gaano ka kahalaga sa akin? Natigilan ako sa biglaang tanong niya. Ngunit ngumiti rin agad. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at nagpatuloy. Mula pa noong unang pagkikita natin sa elevator, naramdaman ko na may espesyal na koneksyon tayo. Noong gabing iyon, matagal kaming nag-usap tungkol sa aming hinaharap. Ngunit habang mas marami kaming napag-uusapan, mas napagtatanto namin ang malaking hadlang sa aming harapan. Bilang isang sundalo, kailangan kong bumalik sa Amerika pagkatapos ng 3 taon. Alam ko na iyon. Ngunit bago ko makilala si Miguel, hindi ko iyon itinuturing na isang malaking problema. Ngayon, iba na. Kinabukasan, sa daan pabalik sa base, nakita ko si Sally, isa pang kasamahan. Inisip ko na baka iba ang kanyang pananaw kumpara kay Jennifer. Nang ikwento ko ang problema ko, nagkibit-balikat lang siya. Claire, masyado kang seryoso. 3 taon lang tayo dito. Baka nga, yung lalaki, alam din yan, kaya mas gusto niyang mag-enjoy. Walang commitment. Pagkatapos ng kontrata mo, malungkot na paalam, tapos humanap ka ng mas gwapo sa Amerika. Ang mga alaala kasama ang isang Pinoy, dapat iwanan sa Pilipinas. Ang payo ni Sally ay hindi naiiba kay Jennifer. Lalo lang bumigat ang loob ko sa sinabi niyang, baka si Miguel ay hindi rin seryoso. Hindi iyon nakatulong para sa akin. Si Miguel ay hindi na lang isang taong dadaan sa buhay ko. Gabi-gabi, iniisip ko siya at ang aming hinaharap, 1 buwan ang lumipas. Naglakas loob akong sabihin kay Miguel ang lahat. Habang naglalakad kami sa tabi ng isang ilog, sa paglubog ng araw, nag-propose ako sa kanya. Ang isang babae na unang mag-propose ay hindi karaniwan sa Pilipinas, ngunit ito ay isang kilos na nagpapakita ng aking prangkang pagkatao bilang isang sundalo. Nanlaki ang mga mata ni Miguel, at sa isang iglap ay nagsisi ako. Ngunit agad ding napalitan iyon ng isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Ako dapat ang mauuna pinaghandaan ko na. Kinuha ni Miguel ang isang maliit na kahon ng singsing mula sa kanyang bulsa. Naluha ako sa tuwa nang malaman kong pareho kami ng iniisip. Niyakap namin ang isa't isa at matagal na nanatili sa ganoong posisyon. Ngunit ang saya ay panandalian lang. Isa-isang lumitaw ang mga totoong problema. Kailangan nating ipakilala ka sa mga magulang ko, sabi ni Miguel. Kinabahan ako. Paano tatanggapin ng kanyang mga magulang ang isang dayuhan at isang sundalong Amerikana pa? Bilang manugang, pero pinakalma ako ni Miguel. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga magulang ko. Noong sumunod na weekend, bumisita kami sa bahay ng kanyang mga magulang sa Tagaytay. Isang magandang bahay na may hardin. Pagdating namin,
Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Naghanda pa ako ng isang disenteng blouse para mag-iwan ng magandang impression. Pero hindi ako komportable dito. Pagbukas ng pinto, sinalubong kami ng ama ni Miguel. Taliwas sa inaasahan ko, malugod niya akong tinanggap. Ngunit iba ang kanyang ina. Mula ulo hanggang paa, tiningnan niya ako ng isang malamig at matalim na tingin at pumasok sa loob ng walang anumang bati. Sa hapagkainan, nanatili ang awkward na katahimikan. Sinubukan ng ama ni Miguel na kausapin ako, ngunit ang kanyang ina ay halos hindi nagsasalita. Paminsan-minsan, may tinatanong siya kay Miguel sa Tagalog, at sa bawat pagkakataon, mukhang nahihirapan si Miguel. Pagkatapos kumain, maingat na binuksan ni Miguel ang plano naming magpakasal. Biglang tumigas ang mukha ng kanyang ina. Mabilis siyang nagsalita sa Tagalog at biglang tumayo. Sinundan siya ni Miguel sa kwarto. Naiwan akong kasama ng kanyang ama. "Pasensya ka na," sabi niya. "Makaluma kasi ang asawa ko." Mahirap para sa kanya na tanggapin ang isang dayuhang manugang, lalo na't isang sundalo. Doon ko lang naintindihan. Para sa henerasyong nakaranas ng digmaan, ang mga sundalong Amerikano ay nagdudulot ng komplikadong damdamin. Bukod pa roon, ang propesyon ko bilang sundalo ay hindi katanggap-tanggap sa isang tradisyonal na pamilya. Maya-maya, bumalik si Miguel na may seryosong mukha. Tahimik niya akong inilabas ng bahay. Sa loob ng kotse, nagsalita siya. Ayaw ni Mama. Ayaw niya ng dayuhang manugang. Noong gabing iyon, marami kaming napag-usapan. Sinabi ni Miguel na siya na lang ang pupunta sa Amerika, ngunit tumanggi ako. Ayokong iwan niya ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, minahal ko na ang Pilipinas, ang kultura at mga tao nito. Miguel, hindi ako susuko. Hahanap ako ng paraan para makumbinsi ang nanay mo. Tiningnan niya ako nang may pasasalamat. Ngunit pareho kaming hindi alam kung paano. Nantangyang. Simula noon, nagsimula akong mag-aral ng kulturang Pilipino. Nag-aral din ako ng Tagalog at pagluluto ng pagkaing Pilipino. Sabi ni Sally, nababaliw na ako, pero seryoso ako. Gusto kong makuha ang loob ng ina ni Miguel. Isang buwan ang lumipas. Nagsuggest ako kay Miguel. Gusto kong kausapin ang tatay mo ng kami lang. Baka matulungan niya ako. Sa tulong niya, nakaset ako ng meeting kasama ang kanyang ama. Naghanda ako ng isang bote ng mamahaling whiskey bilang regalo. Nagkita kami sa isang tahimik na restaurant sa Makati. Nagulat ang kanyang ama sa regalo ko. Habang umiinom, maingat kong sinimulan ang usapan. Ikinwento ko ang aking buhay sa Minnesota. Kung bakit ako naging sundalo. At higit sa lahat, kung gaano ko kamahal si Miguel. Tito, naiintindihan ko po kung nag-aalala kayo dahil isa akong dayuhan at sundalo. Pero mahal na mahal ko po si Miguel at mahal ko na rin po ang Pilipinas. Dito ko po gustong magsimula ng bagong buhay. Habang tumatagal, lumambot ang ekspresyon ng kanyang ama. Ikinwento niya ang panahon ng digmaan, ang kanyang kabataan, at kung paano lumaki si Miguel. Mas bukas pala ang kanyang isipan kaysa sa inaakala ko. Matagal ko nang sinusubukang kumbinsihin ang asawa ko, sabi niya. Pero matigas talaga ang ulo niya. Naglakas loob akong magtanong. Pwede ko po ba siyang kausapin ng personal para maipahayag ang tunay kong nararamdaman? Nag-isip ang kanyang ama at tumango. May isang paraan. Bukas, may klase ang asawa ko sa isang community center. Wala siya sa bahay. Ipahihiram ko sa iyo ang susi. Pumunta ka sa bahay at hintayin mo siya. Biglaan ang alok. Pero ayokong palampasin ang pagkakataong ito. Noong gabi, sinabi ko kay Miguel ang plano. Pinigilan niya ako. Delikado yan. Baka lalo lang siyang magalit. Ngunit desidido na ako. Sanay akong sumuong sa panganib. Para sa kinabukasan namin ni Miguel. Kaya kong harapin ito. Kinabukasan, naghanda ako ng ilang pagkaing Pilipino na pinakamagaling kong lutuin adobo at sinigang na baboy. Dumating ako sa bahay nila sa tamang oras. Binuksan ko ang pinto gamit ang susi at sinimulang init ang pagkain. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Halos lumabas ang puso ko sa kaba. Pagpasok ng kanyang ina, nagulat siya sa amoy ng pagkain. Nang makita niya ako,
Namutla siya. Sumigaw siya sa Tagalog, pero hindi ko naintindihan. Malinaw lang na galit siya. Kahit ganoon, magalang akong yumuko. Magandang hapon po, tita. Nagluto po ako. Sana po, pagsaluhan natin. Galit pa rin ang kanyang mukha. Ngunit nang makita niya ang mga nakahain sa mesa, natigilan siya. Mabango ang adobo, at mukhang masarap naman ang sinigang. Nag-atubili siya, ngunit dahan-dahang umupo. Walang imik. Tinikman niya ang adobo. Bigla siyang napangiti. Sinong nagturo sa'yo nito? Mahina niyang tanong sa Ingles. Sinabi kong tinuruan ako ng isang Pilipinong kasamahan sa base. Tumango siya at tinikman naman ang sinigang. Bigla siyang tumawa. Kailangan mong ayusin to. Ituturo ko sa'yo. Sa sinabi niyang iyon, natawa rin ako. Unti-unting nawala ang tensyon. Habang tinitikman niya ang bawat putahe, binibigyan niya ako ng payo. Isang halo-halong Ingles at Tagalog ang usapan namin. Ngunit sa pamamagitan ng pagluluto, unti-unti kaming nagkalapit. Pagkatapos kumain, dinala niya ako sa sala at inalok ng tsaa. Claire, gusto mo ba talagang pakasalan ng anak ko? Tumango ako. Opo. Mahal. Na mahal ko po siya. Nag-isip siya. Ipagpapatuloy mo ba ang pagiging sundalo? Hindi po. Plano ko pong mag-retire pagkatapos ng kontrata ko. Dito po ako magsisimula ng bagong buhay. Anong gagawin mo? Kahit anong simpleng trabaho po? Para suportahan si Miguel. Gusto kong maging isang mabuting asawa. At balang araw, bumuo ng pamilya at magkaanak. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang ina. Mahirap manirahan sa Pilipinas. Iba ang kultura. Alam ko po. Pero handa po akong matuto. Para kay Miguel, kaya kong harapin ang anumang hirap. Tiningnan niya ako ng matagal. Mapapasaya mo ba ang anak ko? Opo. Sa abot po ng aking makakaya. Papasayahin ko si Miguel. May luhang namuo sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang tumango. Sige. Ibinibigay ko na sa iyo ang anak ko. Naluha ako sa tuwa. Hinawakan niya ang aking kamay. Pero may kondisyon. Mag-aral ka ng Tagalog at magluto ng maayos. At tuwing Pasko at mahal na araw, dapat nandito kayo. Ang maka, masaya akong tumango. Pangako po, tita. Maraming salamat po. Noong gabi, tinawagan ko si Miguel para ibalita ang magandang balita. Halos hindi siya makapaniwala. Ang gabing iyon, natulog akong puno ng pananabik para sa isang bagong kinabukasan sa Pilipinas. Ang aming kasal ay ginanap noong Nobyembre. Isang seremonya sa kapilya, sa loob ng base, at isang reception sa isang hotel sa Maynila. Sa harap ng aming mga pamilya at kaibigan, ipinangako namin ang walang hanggang pag-ibig. Kasabay ng kasal, sinimulan ko na ang proseso ng aking pagreretiro mula sa militar. Hindi ito naging madali. Ngunit sa tulong ni Miguel, natapos ko ang lahat. Ang mga unang linggo bilang isang sibilyan ay mahirap. Nasanay akong gumising at magsuot ng uniforme. Ngayon, naiwan akong mag-isa sa bahay, habang si Miguel ay nasa trabaho. Isang araw, dinalaw ako ng biyenan ko. Claire, samahan mo ako sa community center. Subukan nating mag-aral ng floral arrangement. Noong una, nag-alinlangan ako, ngunit pumayag na rin. Ang klase ay hindi inaasahang nakakuha ng aking interes. Ang pag-aayos ng mga bulaklak ay isang malikhaing gawain. 6 na buwan ang lumipas, nag-suggest ang biyenan ko. Magtayo tayo ng flower shop? Magaling ka na, Claire. Ako'y may karanasan. At dahil magaling kang mag-Ingles, makakakuha tayo ng mga dayuhang customer. Iyon ay isang bagong hamon at pagkakataon. Si Miguel ay sumuporta at nagtayo kami ng isang maliit na tindahan malapit sa Subic Base. Ang Blooming Heart, ang pangalan ng aming flower shop, ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Kasama ang aking biyenan, namimili kami ng bulaklak, gumagawa ng mga disenyo, at nag-aasikaso ng mga customer. Ang dating tough Claire ay napalitan ng isang babaeng may malambot na puso at malikhaing isip. Dahil malapit sa base, marami kaming naging dayuhang customer. Mas mahal ko na yata ang manugang ko kaysa sa anak ko, madalas na biro ng biyenan ko. Ngunit alam kong may katotohanan iyon. Ang dating tumututol sa akin ay naging aking pinakamalapit na kaibigan at partner.
Isang umaga, bago ang aming unang anibersaryo, sumama ang pakiramdam ko. Nagpunta ako sa ospital at nalaman kong 6 na linggo na akong buntis. Nang sabihin ko kay Miguel, halos hindi siya makapagsalita sa tuwa. Naku, magiging lola na ako, sabi ng biyenan ko na may luha sa mga mata. Huwag kang mag-alala, Claire. Mula sa panganganak hanggang sa pag-aalaga ng bata, tutulungan kita. Sa buong pagbubuntis ko, halos araw-araw akong dinadalaw ng aking biyenan. Tinuruan niya ako ng mga tradisyonal na paraan ng pag-aalaga sa sarili at naghahanda ng masusustansyang pagkain. Isinilang ko ang isang malusog na babaeng pinangalanan naming Tala. Ang ibig sabihin ay Little Joy at Star sa Filipino. Bilang middle name, isinunod namin ang pangalan ng aking ina, si Elizabeth. Tala Elizabeth Reyes. Ang mga araw pagkatapos kong manganak ay espesyal. Inalagaan ako ng aking biyenan gamit ang mga tradisyonal na pamamaraan. Ang kanyang mga payo ay mas mahalaga kaysa sa anumang parenting book. Si Miguel naman, pagkatapos ng trabaho, ay tumutulong sa pag-aalaga kay Tala. Noong unang kaarawan ni Tala, nagkaroon kami ng isang malaking pagdiriwang ayon sa tradisyon ng Pilipino. Nagkaroon ng palabunutan kung saan pinapipili ang bata ng mga bagay na sumisimbolo sa kanyang kinabukasan. Nang kunin ni Tala ang lapis, tuwang-tuwa ang kanyang lola. Magiging matalino ang apo ko. 2 taon ang lumipas, bumisita ang mga dati kong kasamahan mula sa US Army. Nagulat sila sa aking pagbabago. Claire, ikaw ba talaga yan? Ang layo mo na sa tough Claire na kilala namin. Tama sila. Hawak ang isang sanggol sa isang kamay at nagtitimpla ng tsaa sa isa pa. Malayo na ako sa dati kong sarili. Binisita ni Sally ang aming flower shop at lalong humanga. Mukhang tama ang naging desisyon mo. Sobrang saya mo. Pinalaki namin ang aming negosyo. At nagdagdag ng isang maliit na kafe. Ang Blooming Heart Cafe ay naging sikat. Minsan, in-interview kami ng isang local TV station tungkol sa aming tagumpay bilang isang intercultural family. Pagkatapos ng broadcast, marami ang kumontak sa amin para humingi ng payo. Nang 3 taong gulang na si Tala, dinala namin ang aking mga magulang mula sa Amerika. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang kanilang apo at naranasan ang kulturang Pilipino. Bagamat may language barrier, ang pagmamahal sa isang apo ang naging tulay sa pagitan ng 2 pamilya. 5 taon ang lumipas at tuluyan na akong nag-ugat sa Pilipinas. May mga hamon pa rin. Ngunit, pinatatag nito ang aming pamilya. Si Tala ay lumalaking isang masayahin at malusog na bata. At kamakailan lang, nalaman naming magkakaroon na siya ng kapatid. Kapag inaalala ko ang lahat, parang isang aksidente na naging tadhana. Kung hindi napunit ang palda ko sa elevator, hindi ko makikilala ang tunay na Miguel. Ang aksidenteng iyon ang nag-ugnay sa aming mga landas. Ano ang pinakagusto mo sa paninirahan sa Pilipinas? Madalas na tanong sa akin. Ang sagot ko ay palaging pareho. Natutunan ko ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang malalim na ugnayan na hindi ko naranasan sa Amerika. Mula sa isang sundalong Amerikana, naging asawa, ina, at isang miyembro ng komunidad sa Pilipinas. Ang aking pagkatao ay nagbago at patuloy na lumalago. Ang kwento naming nagsimula sa pagsara ng pinto ng elevator ay nagpatuloy ngayon sa isang pintong bukas magpakailanman. Dito sa Pilipinas, kasama si Miguel at sa pamilyang aming binuo,